Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating daily evening devotional. Purihin po ang Panginoon sa kanyang pagbabad protection po sa atin sa buong araw na ito at tayo po ay umabot sa mga oras na ito at muli po ay makapakinig ng banal na salita ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito, tayo po ay pangungunahan ni Sister Pearlie Ruth Glenn Pedere. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-aawitan ng ating opening song. At susundan naman po yan ng opening prayer ni Sister Fe. At ngayon po, tayo na po dumakos sa ating opening song. Let us pray. Ama namin na ang tahanan ay nasa mga langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa buong maghapon na kalipas na kami po ay iyong iningatan, nilayo sa kapahamakan at binigay sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po muli sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin na muli kami makapag-aral ng iyong mga salita. At umaasa po kami na ito ay mauunawaan namin. At umaasa din po kami na ang iyong banal na espiritu ang siyang manguna sa gagawin naming pag-aaral. Ito po ay maunawaan namin at magpatibay sa aming pananampalataya. Nang sa gayon, ang iyong mga salita ay aming maisakabuhayan at ito ay makapagpatibay sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, Sister Fe, sa inyo pong pagpanguna sa ating pambungad na panalangin. At ngayon po, akin na pong ibibigay ang pagkakataon para sa ating tagapagsalita sa gabi ito.
Magandang gabi po sa ating lahat at ah, welcome po sa ating evening devotional. At sa gabing ito, ang ating pong pag-aaralan ay mula pa rin sa libro ng God's Amazing Grace, June 25, na may pamagat, The Bright Side of Religion. Ang, wait lang, ba't mali? Pasensya na po at hindi pala na save yung ginawa kong slides at iba yung nakasulat doon. So sa ating pag-aaralan sa gabi ito ay may pamagat na The Bright Side of Religion. Ang ating key text po ay matatagpuan sa Habakkuk 3 verse 18. I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Sa ating first paragraph po, everyone who loves God is to testify of the precious of His grace and truth. So kung sino po yung nagmamahal sa ating Panginoon ay masaya siya ah, ipabalita, isabi sa ibang tao ang kanyang grace at ang katotohanan. Those who receive the light of truth are to have lesson upon lesson to educate them not to keep silent, but to speak often one to another. So kung sino yung nakatanggap ng liwanag ng katotohanan ay magkakaroon talaga ng mga lesson or tayo ay sasanayin na hindi lang tayo mananahimik, kundi kinakailangan natin sabihin sa ibang tao yung mga nalalaman natin na katotohanan. They are to keep in mind the Sabbath meeting when those who love and fear God and who think upon His name can have opportunity to express their thoughts and speaking one to another. So, kinakailangan na ilagay sa isipan natin yung ah, araw ng pagsamba, which is ang Saba, na kinakailangan na nakatuon lang yung ating mga isipan, yung mga puso natin sa pagsamba sa araw na yun, sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya sabi dito na kung sino yung nagmamahal at may takot sa Panginoon ay meron siyang oportunidad na i-express or sabihin yung mga nasa isip niya, kung ano yung ah, kung ano yung kalwalhatian na maibibigay niya sa ating Panginoon. The majesty of heaven identifies His interests with those of the believers, however humble may be their circumstances. And whenever they're privileged to meet together, it is appropriate that they speak often one to another, giving utterance to the gratitude and love that is a result of thinking upon the name of the Lord. So, gusto ng ating Panginoon na tayo ay magkaroon ng interes sa kanyang mga salita. So, kinakailangan din na meron tayong pagpakumbaba kahit anong um, pangyayari sa ating buhay. Kahit na meron tayong pagsubok, merong tentasyon na dumadaan sa atin. So, kinakailangan na meron tayong mapagkumbabang puso. Meron tayong
humble spirit. At kung tayo ay makatagpo ng kasamahan natin or kung sino man nakakilala natin, it is our privilege na sabihin natin or makipag-usap tayo doon sa tao na yon. Sabihin natin yung katotohanan at yung biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon sa atin. Thus shall God be glorified as he hearkens and hears, and the testimony meeting will be considered the most precious of all meetings. For the words spoken are recorded in the book of remembrance. So, natutuwa ang ating Panginoon kapag tayo ay nagbibigay ng testimony, kapag tayo ay nagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Kanya, kasi lahat ng ating mga sinasabi tungkol sa kaluwalhatian at kapurihan ng ating Panginoon ay nakasulat yon sa Book of Remembrance. Hindi yon kinakaligtaan ng ating Panginoon. Kaya kapag magsabi na kung sino ang mag-testimony, so gusto ng ating Panginoon na tayo ay mag-testimony. Kasi isa din yon sa ah, paraan na maipapakita natin kung gaano kalaki ang biyaya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa buong linggo na iyon. Do not gratify the enemy by dwelling upon the dark side of your experience. Trust Jesus more fully for help to resist temptation. So, wag nating hayaan na yung kaaway natin ay gusto niya na tayo ay manatili doon sa dark side ng ating sa pangyayari sa ating buhay. Kasi 'di ba, once na tayo ay magkasala, 'di ba ini-instill ni Satanas or ng kaaway natin sa isip natin na huwag ka nang lumapit diyan sa Panginoon, makasalanan ka na, marumi ka na. Pero gusto ng ating Panginoon na kahit na tayo ay nagkasala, kahit tayo ay nakagawa ng mali, gusto niya na tayo ay bumalik pa rin sa Kanya at magbagong buhay. Kaya sabi niya ito, trust Jesus more fully for help to resist temptation. So, kinakailangan lang natin na pagkatiwalaan ng buong buo ang ating Panginoon para tayo ay makapanagumpay sa lahat ng mga pagsubok sa ating buhay. If we thought and talk more of Jesus and less of ourselves, we should have much more of His presence. Kung nasa isip natin palagi at palagi nating pinag-uusapan si Jesus kaysa sa ating sarili, so mas malaking presensya ang nasa atin. Mas malaki yung presensya na nasa atin. If we abide in Him, we shall be so filled with peace, faith, and courage, and shall have so victorious an experience to relate when we come to meeting, that others will be refreshed by our clear, strong testimony for God. Kung tayo ay manatili lang sa ating Panginoon, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan, pananampalataya, kalakasan, na tayo ay makapanagumpay sa lahat ng mga experiences, yung magagandang experiences sa ating buhay. Dahil ang iba, may encourage yung iba kasi tayo ay merong clear, strong testimony sa ating Panginoon. Tayo ay nagbigay ng patunay kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Tayo ay nagbigay ng kapurihan sa Kanya na kahit na tayo ay hirap sa buhay natin, ay hindi pa rin tayo pinagkulang ng ating Panginoon. These precious acknowledgments to the praise of the glory of His grace, when supported by a Christ-like life, have an irresistible power, which works for the salvation of souls. The bright and cheerful side of religion will be represented by all who are daily consecrated to God. We should not dishonor our Lord by a mournful relation of trials that appear grievous. All trials that are received as educators will produce joy. The whole religious life will be uplifting, elevating, ennobling, fragrant with good words and works. So, sa buhay natin, hindi talaga nawawala yung pagsubok, yung tentasyon, yung kung ano man yung pinagdadaanan sa buhay natin. Kasi isa yun sa paraan ng ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng Christ-like
character. Kaya para yung pananampalataya natin sa Kanya ay mas lalong tumatag pa at mas lalong lalago pa. Kaya nga sabi dito, di ba, sa last sentence, the whole religious life will be uplifting, elevating, ennobling, fragrant with good words and prayers. So, palagi nating pakatandaan na kapag tayo ay nakakaalam ng katotohanan ng ating Panginoon, ay kinakailangan na sabihin natin ito sa ibang tao. So, ngayong gabi, tayo ay pinapaalalahanan ng ating Panginoon na kapag may mga religious gatherings or pagsamba na naghihingi ng testimony sa atin, ay pagbigyan natin. Kasi isa yun sa paraan na maipakita natin sa tao kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin, kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano niya tayo prinoteksyonan, at kung gaano niya tayo gabayan sa pang-araw-araw na pamumuhay, at kung paano niya tayo i-provide sa mga pangangailangan natin. So sa buong buhay natin ay hindi tayo pinagkukulang ng ating Panginoon. Kinakailangan lang natin na tayo ay manalig sa Kanya, magtiwala sa Kanya ng buong buo na walang halong pagdududa. So yun lamang po at magandang gabi sa ating lahat. Thank you so much, Sister Burley, for leading us our evening devotional. So our topic was focused on the grace of Christ. His grace reminds us that no matter how far we have fallen, He is faithful and just to forgive our sins when we sincerely repent. So it is also said there, Jesus did not come to save those who think they are already righteous, but sinners who recognize their sin and need of a Savior. His mercy gives hope to every broken heart and every soul that's seeking redemption. So when we experience Christ's love personally, it creates within us a desire to share that same love with others. As a recipient of His grace, we should have a burden for those who have not yet heard the truth of the gospel. The love of Christ compels us to reach out not with condemnation but with compassion, inviting others to know the Savior who changed our lives. Christ also teaches us to let our light shine before others through our good works, that they may glorify our Father which is in heaven. As we remove pride from our hearts and keep our eyes fixed on God's glory, Jesus becomes manifest in our lives. When people see Christ's character reflected in us, our testimony becomes a blessing and an encouragement to others. True religion is not about exalting ourselves, but about exalting Christ. The more we focus on His grace, goodness, and saving power, the more joy, peace, and hope we can share with those around us, until the whole world has an opportunity to hear the good news of salvation. So at this point, I'm opening the time for your insights. If you have something to add to our topic this evening, you can open your camera and also your microphone. Yeah, good evening, Brother Rob here. I'd just like to testify that the Lord is good, and we can have joy if we take Him with us, and so we have reason to rejoice, as our memory text says, and even in our daily life, whether it's resisting temptations or trials, with others or with our own problems, we can have
we can be assured that God loves us and that His love is surrounding us, and also that mentions that when we come together, we should praise God. That God is a wonderful, wonderful God, and that His mercy covers us with His blood, with His grace, and we have much to be thankful for, because God has delivered us from the hand of Satan, and He's put us in I've forgotten the terminology now, but in beautiful places. So I'm not feeling 100% tonight, so I haven't got that full joy that I should have, but I can be thankful that God is with me and that He is a wonderful God. Thank you and good evening. Thank you so much, Brother Rob, for your additional. So who else? Kung wala na pong magdadagdag, let's proceed to our closing song to be followed by closing prayer by our speaker this evening. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat mo sa iyong pagbantay at paggabay sa amin sa buong araw at kami ay umabot sa gabi ito at kami ay nakapakinig naman ng iyong salita. At Panginoon, nawa itong mga mensahe na aming napakinggan sa gabi ito, ito ay tumatak sa aming pusat-isipan na maging gabay namin sa pang-araw-araw na yung pamumuhay. Maraming salamat din po sa mga biyaya na inyong pinagkaloob sa amin. Patawarin po sa aming mga kasalanang nagawa. At habang kami po ay pansamantala
Pagkapahinga sa gabing ito, ikaw po nawa ang magprotekta sa amin, na nawa kami ay mapagising bukas at pakagawa naman kami na ang mga gawain na naayon lamang sa iyong kalooban. Layunin din po sa kapahamakan ang pamilya na po namin kasama. Yun lamang po ang aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you again, Sister Pearly, for leading us our daily evening devotional. So I'm inviting everyone to please join tomorrow night for our Vesper worship at exactly 6 p.m. And also, I'm inviting you to join our morning devotional tomorrow at 5 a.m. So, may the messages we have heard today not only remain in our minds, but also be planted in our hearts and reflected in our daily lives, so that the world may see the light of Christ shining through us. This is my prayer.